Welcome to the City Schools Division of Bacoor. Ang video explainer na ito ay para sa Human Resource Information System. Ito ang login page ng Unified Information System o UIS. Pag meron ng credentials, i-type lang ang username and password, and click login. Kung wala pang credentials, click lang create your account at fill out lang ang mga details tulad ng employee number, last name, first name, middle name. Sa station naman, piliin lang ang division office. Para sa division o district, mamili lang kung taga CID, OSDS, o SGOD ka. Kung ang pinili mo ay OSDS, meron drop-down menu ng mga units. Piliin kung anong unit ka, at piliin kung ano ang position mo. I-type ang mobile number. Sa email address naman, kailangan DepEd email palagi ang gagamitin, at i-type ang gusto mong password, saka i-click ang submit button. Makipag-ugnayan lang sa ICT unit para makuha ang mga credentials na gagamitin sa pag-login sa UIS. Ito ang dashboard ng Unified Information System o UIS. Dito makikita ang iyong profile, pwede mo itong i-edit, mag-upload ng iyong picture, at pwedeng baguhin ang iyong password. Para makita ang mga iba't ibang systems sa UIS, i-click lang sa bandang kaliwa yung Information Systems. Ito ang ating mga systems, i-click o piliin lang ang HR system. Sa HR system, i-click ang menu, meron teacher list, loyalty, step increment, validity of license, for retirement, retired teachers, position, salary grade, at trainings and seminars. Para makapag-encode ng personnel, i-click ang teacher list. Meron tayong 6 na buttons, ang upload button, na kung saan yun mga na-encode sa Excel file ay pwedeng i-upload, o yung tinatawag na batch uploading. Ang download sample button naman, ito ang template para sa pag-encode sa Excel para sa batch uploading. Meron dialog box na lalabas, i-click lang ang save button para ma-download ang template. Ang template na ito ay para sa batch downloading, na kung saan maaari nang i-encode sa Excel ang mga data saka i-upload ulit. Meron add button para magdagdag ng personnel, edit button naman kung meron babaguhin. Kung titingnan ang mga trainings and seminars ng mga personnel, i-click lang ang view trainings, at delete button kung tatanggalin ang personnel. Sa pag-add ng personnel, kailangan nakapag-encode na ng position at salary grade. Sa teacher list, ilagay ang first name, middle name, last name, date of birth, male or female para sa gender, plantilla item number, position, kung teacher 1, teacher 2, teacher 3 o master teacher, ganun din ang salary grade at step, date of origin appointment, date of last promotion, license number, date of validity. Sa station naman kung nasa division office, private sector o nasa school. Pag school ang station, sa branch ay kung District 1, District 2, District 3, Junior High School o Senior High School, at ang unit o school. At i-click ang Submit button. Under Loyalty menu naman, makikita dito ang number of years, date of origin appointment at school, yun mga teachers na na-encode sa teacher list. Mas madali o mabilis ma-identify ang mga teachers o mga personnel kung sino-sino ang eligible na mabigyan ng loyalty. Ganun din naman sa step increment, makikita din dito yung last date promotion, number of years, salary grade, step at school. Sa validity of license naman, makikita dito ang license number, date of validity, at status kung kailan ma-expire. Pagdating sa for retirement, dito makikita ang mga teachers o mga personnel na pwede nang mag-retire from 60 to 65. Makikita din dito yung date of birth, age, at status. Kapag ang kanyang status ay optional, ibig sabihin pwede siyang mag-early retirement kahit hindi pa niya naaabot ang 65 mandatory retirement. Kapag retired na, pwedeng i-click yun Move to Retired Teacher button para matanggal ang pangalan niya sa for retirement list at mailipat sa retired teachers list.
Thank you for watching. Para sa Batang Bako Oreño.